Good afternoon mga kaibigan. Yan, July 23, 2024, araw po ng Martes. Welcome back po sa ating maikling video. So ngayon po ay merong bagyo, no, si Katrina, at ito po ay nasa parting upper ng Aparigan, Cagayan. Andiyan po siya. Pero ramdam po natin yung epekto niya dahil yung kaulapan ay abot, no, na balutan yung buong Pilipinas. So keep safe po mga ka-farmers, mga kagulay, no. Dito po sa mga panahon pong ngayon ay kailangan mayroon tayong rain shelter para maging maganda yung produksyon ng ating gulay, no. And be reminded din na meron po tayong La Nina. Start po ang La Nina ayon po sa inattendan kong forum last time. Magsisimula po ang epekto ng La Nina mula po sa September this year hanggang po next year. Kaya't asahan po ang mas maraming pag-ulan ngayong taon, mas maraming bagyo, mas malalakas na bagyo, mas maraming maraming amount ng rain ang marireceive ng Pilipinas. Okay? So yan po ang ating paghandaan. Maganda na ready tayo, no? Na ready tayo sa mga paparating na mga ganyang weather condition sa ating mga tanim. Mainam na ready tayo para mapaghandaan po natin. Okay? So, yan po ay isang munting paalaala, no? At ngayong araw ay gusto kong ibahagi sa inyo yung isa sa naging na-observe ko, no? So, as promised nga, dahil ito po ay parte po ng ating study, so yung pong mga event, no, mga kondisyon na nakaka-apekto sa produksyon ng ating manok ay i-take down ko, nilalagay ko sa video para later on pwede ko siyang i-review. So, ito pong paparating na bagyong Katrina ay nagbigay ng malalakas na ulan kahapon. So, July 22. And naramdaman ko po yung epekto niya sa ating pait-looking manok. So, dun po sa question na nakaka-apekto ba yung malakas na ulan sa performance ng manok, ang sagot po dyan ay yes na yes po. Kasi from 45 per day, yung po ating 97.8% na itlog araw-araw ay bumagsak po siya ng 85%, nabawasan po ng 5. So somehow, no, yung pong ulan ay nagbigay ng discomfort sa ating mga manok. So, unang-una kasi yung ating bubong ay malapit po yan sa manok natin. And ito po ay yero, kaya pag bumagsak po talaga ang ulan dyan, maingay. And then napapalibutan po tayo rito ng mga bahay. So, naging maingay yun. And then hindi sila naging komportable, no? Umulan po ng alas 11 hanggang alas 3. So, yun po yung oras na mag-iitlog sila. Kaya umatras po yung kanilang itlog, hindi po nagtuloy. Ngayon ang question ko is, saan napunta? Kung hindi natuloy yung itlog, alam naman po natin na yung pait-looking manok ay nagpo-produce ng egg every 25 hours. So ngayong araw kaya ngayong araw niya ilalabas, or hindi kaya nagtuloy na ma-produce kasi mayroong naantala po yung stages ng egg development sa loob ng kanilang katawan. Siguro yun yung mga reason. So sa ngayon wala pa po akong sagot diyan. And ginawa ko lang po itong video as a reflection or insight or observation lang, purely observation, kung ano yung naidulot nun sa ating pait-looking manok. So ngayon medyo nararamdaman natin yung hangin, July 23, medyo mahangin-hangin, hindi naman umuulan, maulap lang, lumi, no? Parang ganun. And yung mga manok naman natin ay so far ay okay naman sila. Pero baka sa isang araw magbibigay po ako ng anti-sisipon. Okay, Premoxil siguro sa isang beses lang. And mag-add pa rin ako ng Vitamin Pro dahil pabago-bago po ang klima dito sa Palayan City, Nueva Ecija. Ang ating pong temperature ay nasa 30 degrees, saktong-sakto lang, kaya hindi maingay yung ating mga manok. Ito po yung init na or yung humidity na komportable sila. So humidity sa ngayon ay 25. Yan, nasa 27, ganyan po yung humidity, at ang ating temperature ay 30 degrees. Okay. So, ibang-iba po kapag yung talagang maaraw dito na umaabot po ng 37 degrees yung init. So, yung ganong oras, maingay po sila. So, ngayon, medyo kalmado yung ating mga manok. At ayan, makikita po nyo po, no, na medyo nangitlog na.
marami na ang nakakumpleto, maraming compartment na nakakumpleto. So ito 3, okay na yan. 4, okay na yan. 4, okay na yan. 3, may isa pang hindi nangingitlog doon. 3, may isa pang hindi nangingitlog doon. 3, may isa pang di. Or 4, 3, 3, 4, 4. Okay? So makikita natin agad kung normal ba yung kanilang egg production ngayong araw. Alright? So yun lang muna ang maiibahagi ko lang. Gumawa lang ako ng short video upang i-share sa inyo yung epekto ng ulan sa ating paitloging manok. At hopefully makasagot doon sa may mga nagtatanong or nagwa-wonder bakit mababa yung itlog ng manok nila ngayon. Yan po ang reason. Yun lang naman ang kakaibang nangyari kahapon. So pare-pareho lang naman yung routine natin, pare-pareho lang din naman yung pagkain. Ang kinaibahan lang, nag-iba lang yung klima. From maaraw, naging malakas na ulan talaga. And yun naka-apekto po sa kanilang pangingitlog. So i-take note po natin yan. Okay, moving on po tayo. Okay, meron akong maikling small project po dito. And doon po sa naka-follow sa aking ba't dito nilagay? Facebook Reels ay ayan. So naka-follow po sa Facebook Reels natin. Bumili ako ng malaking sili doon po sa mall and pinunla ko kasi napakalaki niya talaga. So pinunla ko and then ito na po siya for transplant na po ito mamayang hapon. Ayan. So sundan niyo po yan, tingnan natin kung mapagbubunga natin ng ganun din kalaki yung sili na yan. Okay? So, tuloy po tayo sa activity na ginawa ko naman sa pipino. Isang videoin ko na dahil maigsi lang naman yung naging topic ko sa manok natin. Binigyan ko lang kayo ng update. Ituloy na natin sa pipino. Kung ano yung ginawa natin. So, nakakadalawa na po tayo ng bisitang nag-harvest ng ating pipino. Alright? Ang isa po sa napansin ko before, kasi po ito ay mano-mano, yung pong bunga ng pipino ay medyo mapait. Okay, bakit mapait? Kapag po kulang sa tubig ang pipino, pumapait po ang kanyang bunga. Okay, kaya nga timely din yung paglalagay ko ng mga drip lines, no? Para po maiwasan na yung ganong taste. Okay, and then yung pong paglalagay natin 2 days, after 2 days ng pag-i-install ko ng drip lines, gumaganda naman yung ating no new seeds. So, kulang sa tubig kaya po hindi nagbubunga ng maayos, no? Kulang pala siya sa tubig. And then ayan, tuloy-tuloy naman yung ng ating mga pipino. So may 4 harvest tayo, nakakadalawang harvest na, nakaka 3 kilos na po yung na-harvest natin dito. Tuloy-tuloy ang pag-harvest, and then since meron na po akong drip lines ay magse-set up na po ako rito ng automation. Okay, ang susunod ko pong task dito ay maglagay ng automation para sa pagdidilig. So morning and afternoon ang ilalagay kong schedule, and then i-automate ko na rin yung pag-fertigation. So magbibigay na tayo ng liquid fertilizer para dire-diretso na kumain or kumonsumo ng nutrients yung ating tanim na pipino. Okay, moving on naman dito sa ating Solen F1, which is at day ngayon, day 32. So 32 days na po ito. Ito po ay 37 days. Yan yung ating MacArthur. At ito pong ating Solen ay 32 days. Yan 32 days sa Solen, meron na po mga bunga. Ang laki na yung mga bunga niya Ayun di ba? May mga bunga na. And mag-harvest na rin tayo diyan. At ang isa po sa ginawa natin kahapon ay nung isang araw, sabi ko magkagawa ako ng video, and tama yung aking estimate na kalahating araw kung sinet up yung ating mga drip lines. Ito po yung mga drip lines natin. Yun, yan yung ating mga drip lines. Nakalinya lang para hindi na ako magdidilig mano-mano. Saka makikita po ninyo yung setup natin, meron siyang parang kanal sa gitna. Dito para malinaw. Yan meron siyang parang kanal sa gitna para yung patak po ng ating drip lines maiipon sa gitna, no? Parang may kanal diyan, maiipon, hindi po liligwak doon sa bed, hindi tatapon dito sa gilid. So yan po yung isa sa natin, sa disenyo ng bed para mas maging maganda yung absorption ng tubig sa ating mga hardin. Okay? And then yung dulo, so instead na maglagay ako ng
end cap, binabaluktot ko lang. Yan. Tinatali ko lang na parang nagtali ng kurbata, di ba? So yan lang para ma-stop yung ano ng tubig. Okay? So ngayon, pwede ko na rin tong i-automate, pwede ko na rin siyang gawing every morning and afternoon. And ang kagandahan po kapag meron po tayong drip irrigation setup or lines ay pwede na tayong magbigay ng nutrients at pwede ko siyang i-schedule automatically na makakapagdilig siya ng fertilizer solution ng every other day. Okay? That way, masusustain natin yung magiging bunga ng ating pipino and hopefully magkaroon tayo ng mas magandang ani. Alright? So puntahan ko yung doon sa main line para may pakita sa inyo yung setup natin, no? Yung setup ng ating drip lines. Okay, so ito lang. Ano bang ano to? D1 or 1.5. 1.5 pa yung aking pipe, main pipe, saka 1/2 po yung ating drip lines. And then meron tayong connector na may valve. Yan, ito dugtong to eh. Tinali ko lang ng goma. Yan. Yan po yung sira na last time na ni-repair ko ngayon. Ayan. So may valve tayo, din naka lines. So since maliit naman ito, ang inilagay ko ay 3 linya bawat bed. Kapag po kayo nasa bukid, pwede na po yung dalawang linya para mas tipid. Okay? Ang suggestion ko lang is kapag mag-bed formation kayo, yan, gawin nyo po yung bed nyo na parang may kanal sa gitna. May uka para yung tubig dito po may ipon. No, sa gitna bago po lumabas sa sidewalk. Okay? Same din dito. Yan. Okay, so yan lang po yung setup natin. Napakasimple lang. I think 1.5 yan na pipe, no? And 1/2 po itong ating linya, standard lines. So ito yung naputol, no? Nahati po sa gitna yan. Ini-staple ko lang, saka ko tinalian ng goma, saka nilagyan ng plastic. Then okay na siya, goods na siya. Alright. So yan po yung ating linya ngayon. At nai-ano ko na siya, nai-set up ko na yung aking kanyang drip irrigation, kahit ma-automate ko na. Hindi pa po ako nakakapaglinis ng sidewalk, pasensya na po kayo, medyo naging busy. Yan. So mamayang hapon, aalisin ko yung mga pinag-anuhan ko ng pruningan ko para malinis po dyan sa ating sidewalk. Okay? Or tatabunan ko na lang, ilalagay ko po sa ilalim ilalim ng mulch. So ito eventually ang next kong task ay ito pong ating mga sako or weed mat ay ililinya ko po dyan sa ating sidewalk. Yan, no. Ililinya ko na dyan. So hindi ko na po aalisin yung aking mga pinagprudingan. Kukuberan ko na lang po ito ng weed mat para malinis po yung ating lalakaran, hindi tutubuan ng mga damo na katulad po ng nangyayari po dito. Yan, no, may mga damo. So lalagyan ko na po ito ng weed mat. Then yung mga pinag-aalisan ng damo na yan, ilalagay ko lang siya dyan sa loob. Then papatuwang ko na siya ng weed mat para siya ma-compose and then maging pagkain din ng ating halaman. Okay? So yung bunga ay ayun, no, malaki na. May mga 4 harvest na tayo actually. 2 days from now may mag-harvest na tayo ng sulen. Ayan. Ayan. Di ba? Ayan. So mas madami pong bunga itong single. Although mas kukunti po yung ating halaman, pagdating po sa fruit setting, mas marami na po tayong mga harvest sa mga naka-single na single whole single plant. Okay? Dito po sa double plant, tingnan natin yung fruit setting. Tingnan natin ang fruit setting. Yan. So hindi ko rin alam yung result, no. Ito talaga yung palagi kong naging habit na pag nagtatanim palaging mayroong isang variation na pinagko-compare para matuto tayo. Kasi tagal din maghihintay, guys, no. 2 months. So since 2 months ka na lang din maghihintay, di maximize mo na. So lagi tayong nag-i-split test para makita natin yung difference sa performance nung makapag-experiment tayo ng iba't ibang condition. Okay? Mataas na yung ating pipino dito, ayan, no. Kailangan ng itaas at ipalipot na ganoon.
Hala, yung promise ko nga, no, na magki-clip siguro sa susunod na video gagawin ko. Yan, ki-clip po na gano'n. So, tumataas na. Nagkakaroon na po ng pressure dito sa ating sa taas ng ating balag. So kung hindi po kung double ano ba, kung hindi po triple twine or triple ply yung ginamit natin diyan, nalalagot na po yan. Okay. So yan. Wala pa pong bunga, no? Wala ang bunga dito sa ano. Wala pang bunga yung andito sa ating mga double line. Double plants. So parang nahuhuli na siya. Delay. Okay, so aalisin ko yung ano. Isa kasi sa difference nila is yung one plant one hole, saka yung liwanag. No, kaya ito igigilid ko po yung ano doon, igigilid ko yung net para mabigyan ng full sunlight itong ating pipino. Pati yun gagawin ko mamaya para maka-recover, because I think possible din kinakapush siya sa liwanag. Meron naman ng bunga dito pala, ayun, oh, tingnan nyo. Ayun, oh, meron ng isang malaking bunga doon. Pero majority wala pa. Wala pang masyadong bunga. Ayun, oh. Wala pa tayong hinihintay dito. Samantalang dito, ayan, malalaki na yung bunga niya, oh. Ito na, oh. Ayun. Okay. May mga bunga-bunga na siya. So anyway, 32 days pa lang naman yung pipino na yan. So 5 days dapat, mag 37 siya. Samantalang ito, yung 37 days natin, ayun na, may mga malalaking bunga na yung MacArthur. Full sunlight siya. Pero mas maliliit nga lang yung dahon. Alright, so yun po yung ano, yun po yung difference natin at yung update natin ngayon. Ang ating drip setup na ilagay ko na yung drip lines. Almost 3 hours ko rin ginawa, hindi naman 1/2 day, 3 hours lang na dire-diretso. So paano ko i-switch yung ating drip lines? So ganito na lang ang magiging proseso ko ngayon. Kung before, ang routine ko ay magpapakain ng manok, maglilinis ng kulungan, magtatanggal ng talbos ng pipino, mag-aayos ng balag, saka magdidilig, no? Magdidilig ako, inaabot ako doon ng mga 2 to 3 hours hanggang sa matapos. 1 hour usually matapos ko yung pagdidilig nito, no? So ngayon pwede ko nang pagsabay-sabayin. So ang gagawin ko lang sa umaga, isu-switch ko lang po ito. Ito po yung switch ng ating lines. Ito yung isa, switch kong ganyan. Ito yung pangalawa, switch kong ganyan. Yan. Ito, linya, dire-diretso po papunta doon sa ating bed. Ito naman, linya natin dito, magkahiwalay siya. Kasi hindi po siya intended na sabay sabay crop. Ngayon ko lang po siya pinagsabay. Pero of course, magre-redesign po tayo ng pipelines later on, no? Para mai-consider natin kung paano siya ma-automate. So most probably po dito po ang magiging irrigation setup natin ng automation. So ipapakita ko po sa inyo yun para ma-convert ko itong small area into our smart farming demo area. Okay? So ito lilinisin ko at lalagyan ko ng ibang mga siguro dito yung ating nursery. Babalik ko yung takip dito, no? Lalagyan ko ng takip uli na plastic. Inalis ko kasi mainit. So either lagyan ko ng plastic yan or lagyan ko ng tawag doon ng net para hindi pumapasok yung mga insekto. Okay? So ayan, makikita po ninyo nagbi-build up na yung pressure dito sa ating mga linya. Pwede pong pagsabayin ang pagdidilig. Ayun, oh. Tinatali-talian ko lang ng mga goma. Ayun, tatalian ko ulit ng goma bukas yun dahil may tulo, may tagas. Malakas po yung tagas dito. So isasagad ko po dito yan. Tatalian ko para sayang po kasi yung pressure na nag-i-escape dito. Okay, and then ito pong ating linya, makikita po ninyo yung sabay-sabay na siya. So habang nagdidilig, pwede na akong mag-ayos na ng talbos, no? So malaking savings. And then kapag po nagde-drench, i-feed ko lang po dun sa pipelines. Doon ko na po iraran ko po yung motor natin. Pwede na po siyang humigop ng ating fertilizer solution na ititimpla ko po sa drum.
Okay, silipin po natin itong ating drip lines. O yan, no? Kikita nyo po ba? O yun, may mga ayun. Ayun, no? Yan. Zoom natin. Ayun. Diba? Meron ng mga automated na po yung ating pagdidilig. Okay na rin, na-check ko na po ang butas yan, na-repair ko na yung may mga tama ng tinamaan ng pala. So 5 minutes po yan, nadiligan na, o hindi na magiging mapait yung ating pipino kasi sapat na yung tubig na naiinom niya, and mas lalaki, mas bibilis pong lumaki yung ating pipino. So yan, hindi na po lumalabas yung mga tubig sa dulo ng pipe, hindi ko na kailangan ng end cap, tinatali ko lang. So ito po yung sinasabi ko, no? Ayan, o, tingnan nyo. So yung kanal, yun sa side na yun, zoom natin. Ayun, no? Yung side po na yun, di ba? Ay naiipon po yung tubig, no? Mas nare-retain yung tubig sa ating bed na pwedeng gamitin ng ating halaman kapag nakapatay na yung ating drip lines. So ganito po yung gagawin nating setup sa mga susunod nating mga tanim para mas ma-absorb or hindi mag-wash away or hindi mag-overflow, no, yung tubig dito. Kasi dati nakaganon lang yun, patag lang dati yan, So kung patag po yan, mamaya tingnan ko yung patag, yung pakita ko sa inyo patag na na setup, bumabagsak po sa ilalim yung tubig. Anyway, ito po, pag bumaba po yan sa bed, tatagos po dito yan kapag matagal na po tayo nagdidilig, mga 5 days po tayo nagdidilig, mababasa na rin po itong gilid. Okay, kasi syempre ayan, isipin nyo po kasi na kapag fertilizer na po yung idinidilig natin dyan, no, dapat hindi po mag-wash away yung ma-wash out yung fertilizer dito sa gilid ng bed. So dyan po maiipon sa gitna, and then habang lumulubog po yung fertilizer, ma-absorb po ng ating mga halaman. So ito po yung patag na hindi ko ginalaw. Yan itsura niya. Makikita nyo, ayan, walang way para maipon sa gitna yung tubig. Okay, so yan. May mga nakikita na tayong mga bunga. Ayan, berdeng berde mga kaibigan. Okay, so yun lang, yun lang po ang ating update so far. Magkita-kita po tayo muli sa susunod nating video. Bye bye.